Ano bang tawag dito? Hindi ko talaga matandaan. Hindi siya pineapple inipit eh. Ang natatandaan ko lang kapag nakakakita ako sa bakery nung bata ako nito, talagang ito kagad yung tinuturo ko. Kaya today, gawa tayo ng medyo upgraded version nito. Kaya huwag na nating patagalin yan at simulan na natin. Para sa chiffon, magse-separate tayo ng 5 pirasong large na itlog. Yung recipe nito ay same lang sa pinono kasi pino-fold siya so kailangan hindi siya mapupunit. Dun sa egg yolks, maglalagay tayo ng 1/4 cup ng sugar, 1/2 teaspoon ng salt, 1/4 cup ng milk, pwede rin ng tubig, 1/4 cup ng chiffon aid cake oil, and then haluin natin yan. Kailangan na halos matutunaw na yung sugar, then tsaka tayo magsisift ng 3/4 cup ng cake flour. Sana matry nyo tong recipe na to kasi sobrang lambot talaga nito. As in kahit bali-baliin nyo siya or kaya i-leave nyo siya whole day nang naka-open lang, hindi siya basta-basta nadadry. So pag nahalo na natin yan, then dun tayo sa paggawa ng ating merang. Ang gagawin lang natin, imimix natin yan. Once na nag-start na siyang mag-froth or mag-volume, tsaka natin ilalagay yung 1/2 cup ng white sugar, 1/2 teaspoon ng baking powder. Pag meron kayong cream of tartar, pwede kayong maglagay. Pero ang ginagawa ko na lang, dito ko na lang nilalagay yung baking powder ko. Same lang din naman siya na nagiging reaction. Kailangan nating maabot dito is medium stiff peak. Kapag kainangat nyo yung whisker nyo, nagbe-bend pa na kaunti yung merang. Magpo-fold tayo dito sa egg yolk butter natin. Nang kaunti lang, at least 3 scoop nga, then fold. Kapag pantay na yung kulay, tsaka natin ibubuhos lahat dun sa natitira nating merang, then fold gently. Scrape nyo yung nasa sides papunta sa center hanggang sa magpantay yung kulay niya. Huwag nyong kasobrahan kasi baka mag-deflate yung chiffon natin kapag ka-binake na. Kapag ka na-fold na natin yan ng maayos, meron ako ditong 12 by 18 na pan. So, ang size ito is 30 cm by 40 cm. So, ikakalat lang natin dyan. And then, aalog-alugin natin siya para pumantay. Kailangan pantay na pantay ito kasi ang pangit naman kapag merong may lubog. So, mas mauunang masunog yon. Ibibake natin to sa 150 degrees Celsius. Dito sa oven ko, tumatagal lang siya ng 16 minutes. Kapag sa oven nyo, i-check nyo yung center. Yan. Kapag ka nakapanyong okay na siya, firm na, meaning okay na yon, bake na siya. After baking, tanggalin siya dun sa baking pan, i-transfer sa hindi mainit. Tapos, para wala siyang brown na part, kasi yung pineapple na yon wala siyang brown. So, para matanggal, tatakloban ko siya ng isa pang glasin, then ididikit ko. Pagtanggal natin doon, halos lahat dumikit na yung brown. Yung mga natitira niyan, madali na yung i-scrape. Sinimulan ko na nga itong i-slice. So, minamarkahan ko lang yan ng 67 cm. Merong magkukulang dyan ng konti pero hindi na yun halata. Since yung cake natin is 30 cm by 40 cm, meron talaga magkukulang pero i-adjust nyo na lang. Kailangan natin makabuo dito ay square. So, sa kabilang part, ganun din, 7 cm din. Kailangan natin tong i-prep lahat kasi pagka naluto yung filling natin, dapat prepared na siya kasi dire-diretso dapat yung pagpapalaman sa kanya habang mainit pa. So, hindi ko nga nakunan yung pagsasalin dito ng ingredients, hindi ko na-on yung camera. Pero ang laman niyan is 350 grams ng white sugar, 3/4 cup ng cornstarch, pinch ng salt, and then meron ako ditong 700 grams ng pineapple. Yan yung pineapple na yung ginagamit ko para mas maganda yung texture. Before kasi, pineapple juice lang yung powder, then water. Kaya lang matigas kasi yon dun sa pineapple. Kaya hindi siya maganda masyado. Nilagyan ko rin yan ng kulay ng egg yellow para mas maganda siyang tignan. Lulutuin natin to hanggang mag-translucent na yung kulay niya. Once na naging translucent na yon, mag-add tayo ng 2 to 3 tablespoon ng butter. Again, lulutuin nyo pa rin yan hanggang maging ganyan na yung texture niyan. Kapag kasi hindi nyo siya nilutuan ng maayos, madali siyang mag-aamag. So, di ba ganyan na yung texture, then diretso palaman. Kagandahan kasi ng timplang to, hindi siya masyadong tumitigas. Alam nyo, hindi siya parang puro cornstarch o matigas na mahalang dun sa cake natin.
So, mas lasa siyang jam. Kailangan nga dito, medyo mabilis kang magpalaman kasi mabilis nga siya mag-set. So, ang gagawin mo kapag nag-set na siya, ibalik mo lang siya sa apoy, then dire-diretso halo, then palaman ka ulit. Ganon lang yon. Medyo nagkamali nga ako ng timpla dito. Yung palaman natin ay kasya para sa 2 sheet pan na chiffon. Sorry na. Pasensya na, doon talaga ako nasanay. 2 tray kasi yung ginagawa ko nito. Pero ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayo muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye! Try nyo to, masarap to, promise. Yun lang, thank you, bye-bye!